Pumayag ang sekretary na magpagalaw sa kanyang amo kapalit ng pagpapagamot ng kanyang ama. Pero matapos maangkin, ay tinago niya ang pagbubuntis at nagkaroon pala sila ng triplets. Kailangan nating mamili ng mga gagamitin mo ngayon. Natadulahan nating pagtitipon. You have to look stunning dahil sigurado akong naroon din. Si Maris. Saad ni Sean sa kanyang sekretarya at napatungo naman ito. Si Maris ang ex-girlfriend ni Sean na iniwan siya nang magsimulang bumagsak ang kanyang kumpanya. Mabuti na lamang talaga at sa loob ng 1 taon ay kaagad din namang nakabangon ang kumpanya ni Sean dahil kung hindi, patuloy siyang lalaitin at pagtatawanan ng kanyang ex-girlfriend kasama ang bago nitong kasintahan. Nahuli pa nga niya na magkapatong ang dalawa mismo. Maaga pa nga, nag-out na silang dalawa upang dumiretso sa mall. Sinimulan na ngang magtingin-tingin ni Therese ng mga damit sa napiling store ni Sean. At sa tuwing napapatingin si Therese sa presyo ng mga damit na yun, napapangiwi na lamang siya dahil sobrang mahal. Maya-maya pa ay namataan niya ang isang green emerald na dress. Kumikinang ito na tila ba kahit na madilim ay maaaninag pa rin. Meron itong slit na talaga namang nagustuhan ni Therese. Nilapitan niya iyon at tinignan ng mabuti ang disenyo. Tila ba kumikinang ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya yun. Gusto mo ba yun? Seryosong tanong ni Sean. Hindi na malaya ni Therese na nasa likuran pala niya ang lalaki. Napatingin siya kay Sean at muli ay napatingin doon sa gown. Tinignan ni Therese ang price ng gown na yun, ngunit nawala ang ngiti niya nang makita kung gaano yun kamahal. Kaya naman, agad niya rin na nabitawan ni Therese ang gown na yun. Hindi naman siya maganda at masyadong mahal. Sad na lamang ni Therese. Nagsinungaling nga ito dahil nahihiya siyang sabihin rito na gusto niya yun. Alam niya kasi na kapag nalaman ni Sean na gusto yun ni Therese, hindi magdadalawang isip na bilhin yun. Sayaman ba naman ni Sean, kahit anong kunin ngayon ni Therese na damit, ay kayang-kayang bayaran ni Sean para sa kanya. Napangiti naman si Sean at maya-maya pa ay pinatawag niya ang isa sa mga staffs upang kunin ang gown dahil isusukat daw yon ni Therese. Nagulat pa si Therese at tumanggi na wag na lamang yun dahil masyadong mahal. Ngunit hindi pinansin ni Sean at pinasukat pa rin sa kanya. Kaya naman walang nagawa si Therese kung hindi ang isukat na lamang yun. Ingat na ingat nga ito habang isinusuot ang damit dahil natatakot siyang baka masira niya pa yun. Nang lumabas ang babae sa fitting room, hindi ito makapaniwala sa itsura niya. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang gown dahil hapit na hapit din ito sa kanyang katawan. Kitang-kita ang shape ng kanyang katawan sa gown na yun. Long-legged din si Therese kung kaya naman bagay na bagay ang slit ng gown. Ngunit tila ba nakaramdam siya ng hiya nang makitang napakalalim ng guhit sa may banda ng kanyang dibdib. Kitang-kita ang kanyang cleavage kung kaya naman tila pa nagdalawang isip siya kung ito ba ang susuotin niya. Napatingin siya kay Sean na gano'n na lamang ang titig nito sa kanya. Hindi niya tuloy alam kung nagustuhan ba niya or napapangitan siya sa suot niya. You look really stunning and fascinating as well. Yan na ba ang gusto mo? Or do you want to look for more? Hindi makatingin at pakiramdam nito ay namumula siya sa sinabi ni Sean. Tila ba kinilig siya sa sinabi nito. Hindi na sila nagtagal pang dalawa sa store dahil yun na nga ang napiling suotin ni Therese. Nang makauwi na nga, ay agad na rin siyang naligo at nagayos. Hindi na sila nagpasalon pa para sa kanyang buhok at makeup dahil kayang-kaya naman niya.
Nang matapos niyang magayos, sinuri niya ang sarili sa harap ng isang malaking salamin. Napapangiti na lamang siya dahil sa ganda niya. Sa kanyang suot, pakiramdam niya ay isa siyang sikat na modelo na inimbitahan ng mga maimpluwensyang tao sa isang malaking pagtitipon. Maya-maya pa nga ay nag-doorbell na si Sean para siya ay sunduin. Maging si Sean, tila natigilan din nang makita si Therese. Tila ba na-estatwa siya sa malaanghel na ganda ni Therese. Paniguradong kahit madilim ay magniningning siya ngayon dahil sa suot niya. Habang binabagtas nilang daan patungo sa venue ng pagtitipon ng kanilang pupuntahan, ay hindi mapigilang mapasulyap ni Sean kay Therese. Tila ba hindi niya kayang tanggalin ang kanyang mga mata kay Therese. Ramdam na ramdam naman ni Therese ang palaging paglingon sa kanya ni Sean. Dahilan para mailang siya. Hindi kasi siya sanay na palaging tinitignan ni Sean. At isa pa, ay kasalukuyan itong nagdadrive, baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanila. Nang makarating nga sila, ay agad na napatingin ang mga tao sa kanila na puno ng bulong-bulungan. At hindi matanggal na tingin sa kanila ang buong lugar. May iba pang nagsabi na mas maganda at sexy ngayon ang bagong girlfriend ni Sean kaysa sa ex-girlfriend nito. Agad silang sinalubong ng kaibigan ni Sean na si Adonis, na malaki ang ngiti at tila ibig nitong mang-asar na naman. Talaga nga namang napakagaling mong pumili ah. So she's the one ah? Saad pa ni Adonis nang makalapit siya sa kanilang dalawa. Napangiti naman si Therese sa sinabi ni Adonis. Maya-maya pa, lumapit na rin sa kanila ang asawa ni Adonis at nakipagkwentuhan sa kanila. Masaya namang nakipag-usap sa kanila si Therese. Maya-maya pa ay mayroong biglang lumapit sa kanila na isang babae. Nakangiti ito na nakatingin kay Sean. Ngunit nang mapatingin ito kay Therese, ay umirap ito. Sa pinakita niyang yun, alam na ni Therese kung sino ang babaeng yun. Mabuti naman at nakapunta ka rito, Sean. Malindi at tila nangaakit pa na saad ni Maris. Napatingin naman si Sean kay Therese at agad naman na nakuha ni Therese kung ano ang gustong iparating sa kanya ni Sean. Mas lalong lumapit si Therese kay Sean at ipinulupot nito ang kanyang kamay sa braso ni Sean. At bakit naman hindi? I'm also one of the biggest business owners of the country, kaya hindi malabong makakapunta ako rito. Napatango naman si Maris, ngunit tila ba masama pa rin ang tingin nito kay Therese. Para bang gustong tumawa ni Therese sa reaksyon ngayon ni Maris dahil alam niyang asar na nga ito sa kanya. Ito ang gustong gawin ni Sean. Ang makita ang ganong reaksyon sa mukha ni Maris, kaya siguradong sa loob-loob ni Sean natutuwa ito. Maya-maya pa nga, nagtungo si Therese sa CR upang mag-retouch. Ngunit hindi niya inaasahang sundan siya doon ni Maris. So, you are the new girl. Ano namang pinakain sa'yo ni Sean? At saka, ikaw, bakit pinatulan ka niya? Saad ni Maris at tila natatawa pa nga ito. Tignan pa nga ito ni Therese mula ulo hanggang paa. Wala akong pinakain, pero may ginawa ko. Nangaasar na saad ni Therese. Napatingin naman si Maris at napataas ang kanyang kilay. Gusto mong malaman kung ano yun? I supported and didn't leave his side the time he needed someone to hold on to. Ikaw, bakit nga pala kayo naghiwalay? Tila na estatwa at hindi makasagot si Maris sa sinabi ni Therese. Napatingin naman sa kanya si Therese at ngumiti ito na tila ba nangaasar. Sa sobrang inis ni Maris, kinuha nito ang kanyang mga gamit at tumuusok ang ilong na lumabas ng CR. Nang lumabas ng CR, ay malaki ang ngiti ni Therese na bumalik sa kanilang table. Napatingin naman sa kanya si Sean nang nagtataka.
kung kaya naman kinuwento nito sa kanyang nangyari. Hindi naman mapigilan ni Sean ang matawa. Pagkatapos nga nun, ay masyado silang nagkasiyahan at nag-inuman kung kaya naman hindi na malaya ni Sean na marami na pala ang naiinom nito, kung kaya naman kailangan ngang tawagan ni Therese ang family driver nila upang sunduin sila. Nang makarating sila sa bahay ni Sean, ay si Therese na ang bahalang umasikaso sa kanya. Halos matumba nga sila papunta sa kwarto ni Sean dahil hindi na nito makontrol pa ang sarili dahil sa sobrang kalasingan. Nang maihiga ni Therese si Sean, sa kanyang kamay tinanggal naman ni Therese ang kanyang mga sapatos. Maya-maya pa ay biglang bumangon si Sean sa kanyang higaan at ang patingin kay Therese. "Bakit ba ganyan ka na lang kung mag-alaga sa akin?" tanong ni Sean. Hindi mapigilang tanong nito sa lasing nitong boses. Ninitian naman siya ni Therese at hindi na sumagot pa dahil alam nitong hindi niya makakausap ng maayos si Sean dahil lasing ito. Ngunit nang hindi magsalita si Therese, ay inulit lamang ni Sean ang kanyang tanong. Ginagawa yun ni Therese dahil sa nararamdaman niya para sa lalaki. Alam niyang nagiging tanga siya pagdating sa lalaking ito dahil pumayag pa siyang magpagamit. Gustong-gustong sabihin ni Therese na kaya niya inaalagaan si Sean ay dahil mahal niya ito. Ngunit wala siyang lakas ng loob para sabihin yun dahil natatakot siya sa magiging sagot nito. Maya-maya pa, biglang tumayo si Sean at dali-dali namang lumapit si Therese upang lalayan siya. Ngunit bagkus na magpaalalay, ay higiniya niya ang kanyang kamay paikot sa bewang ni Therese at hinila siya papalapit sa kanya. Nagulat si Therese at sa ginawang yon ni Sean. Sa sobrang gulat, hindi siya nakagalaw kagad, ngunit hindi inaasahan ni Therese na meron pa palang mas nakakagulat na gagawin si Sean. Tila ba tumigil ang kanyang paghinga nang bigla siyang halikan ni Sean. Hindi makatanggi si Therese dahil nagugustuhan na rin niya ang pakiramdam ng paghalik ni Sean. Napahawak si Therese sa balikat ni Sean dahil pakiramdam niya ay tila nangihina ang kanyang mga paa. Dahan-dahang inihiga siya ni Sean sa kama at ang mga labi nito ay naglakbay na rin sa iba pang parte ng katawan ni Therese. Tila ba nakakaramdam ng init sa katawan si Therese at kahit na anong gawin niya, hindi na rin niya kayang pigilan pa to. At nang gabing ang yun ay nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ni Therese na mangyayari sa kanyang buhay. Kinabukasan nagising si Therese na wala na si Sean sa kanyang tabi. Napatingin siya sa katawan nitong walang saplot at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Agad siyang bumangon at hinanap ang kanyang damit, ngunit wala na sa sahig ang mga yun. Nagtungo siya sa isang table at doon ay may nakitang mga damit, kaya yun na lamang ang susuotin niya. Agad siyang nagtungo sa CR upang linisin ang sarili. Nang matapos ito, ay agad na rin siyang bumaba. Nadatnan niya sa baba si Sean na kasalukuyang nagkakape. She tries her best not to make noise while going on the kitchen but Sean still notices her. Ngumiti lamang si Therese kay Sean nang magkatinginan sila dahil hindi rin naman alam ni Therese ang sasabihin. Nagumagahan lamang silang dalawa. Nang araw na yun ang hindi masyadong nag-uusap dahil nafe-feel pa rin nilang dalawa ang pagiging awkward at umuwi na rin si Therese pagkatapos. Hanggang sa trabaho ay tila ba hindi pa rin nila matignan ang isa't isa. Ramdam na ramdam pa rin ni Therese ng hiya kay Sean lalong-lalo na kung silang dalawa na lamang ang tao sa office ni Sean. Kasalukuyan ngayong inaayos ni Therese ang mga paper na kakailanganin ni Sean sa kanyang meeting nang sa wakas ay kausapin na siya ni Sean. "Ilang araw mo na ako hindi masyadong kinikibo, may problema ba?" tanong ni Sean. Hindi alam ni Therese kung paano ba niya sasagutin
Ang tanong na yon ni Sean. Napatingin sa kanya si Therese at ngumiti. Umiling lamang ito kay Sean, ngunit ramdam naman ni Sean na meron talagang parang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang dalawa. Kung kaya naman paulit-ulit pa rin niyang tinanong si Therese. Hanggang sa nasabi nga ni Therese ang nangyari sa kanilang dalawa ng gabing yun. Let's stop our deal now and talk about what happened that night. Dahil kung lasing ako ng gabing yun, ay siguradong hindi ako nakagamit ng proteksyon at malaking posibilidad na mabuntis ka. Saad ni Sean habang nakaharap siya kay Therese. Ano? Hindi ako pwedeng mabuntis. Hindi pa tapos mag-aral ng mga kapatid ko. Maging si tatay ay naggagamot pa rin. Tila tarantang saad ni Therese. Napaupo siya at napaisip na rin. Hindi niya alam kung anong gagawin niya dahil hindi pa sapat ang ipon niya para sa mga kapatid at ama nito. You don't have to worry about those. Sa ngayon, kailangan na muna nating isipin ang kalagayan mo. Hindi na lamang sumagot pa si Therese at pinagpatuloy na lamang ang ginagawa. At isa pa, hindi pa naman sigurado kung buntis nga ba siya, ngunit malaki ang posibilidad. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya mapigilan ang mag-aalala. Paano nga kung buntis talaga siya? Ano ang gagawin niya? Malamang ay pag-iisipan lamang siya ng ibang tao ng mga bagay na hindi kaaya-aya. Makalipas ang 1 buwan, ay nagbunga ang nangyari sa kanilang dalawa ng gabing yun. Hindi alam ang gagawin at nanginginig ang mga kamay ni Therese habang nakatingin sa pregnancy test. Hindi malaman ni Therese kung lalabas pa siya roon dahil ayaw niyang ipaalam yun kay Sean. Mabilis niyang tinago sa kanyang bagang pregnancy test at lumabas ng banyo. Nang makalabas ito ay nilapag na lamang ang kanyang bag sa table at bumalik na nga ulit sa pagtatrabaho. Sinubukan itong huwag isipin yun at mag-focus na lamang muna sa trabaho. Ngunit hindi pa rin niya mapigilang isipin ang kanyang sitwasyon ngayon. Hindi na siya mapakalit, sumasakit na rin ang kanyang ulo kakaisip sa bagay na yun. Maya-maya pa lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan sa trabaho at meron itong hinihiram. Saad naman ni Therese, kunin na lamang sa bag niya. Kakaisip nito ng malalim ay nawala sa isip niya na doon pala niya nilagay ang pregnancy test at huli na nang maalala niya yun dahil nakita na nga yun ng kanyang kaibigan. Oh my gosh, Therese! Buntis ka? Bulalas ng kanyang malapit na kaibigan. Napatingin ang iba nilang katrabaho sa kanya at nagulat din dahil wala silang alam na may boyfriend si Therese. Sa ilang taon niya nang nagtatrabaho doon, ay maging ang kanyang kaibigan hindi alam kung meron nga ba siyang boyfriend. Hindi naman agad nakasagot si Therese at tila natulala na lamang sa sobrang gulat. Dahil nang sabihin yun ng kanyang kaibigan, ay sakto namang napadaan si Sean. Isa-isang bumati ang kanyang mga katrabaho at puro ngiri lamang si Therese dahil kinakabahan siya. Maya-maya pa ay pinatawag na siya ni Sean sa kanyang office. At halos hindi mailakad ni Therese ang kanyang mga paa pupunta roon. Nang marating siya roon, ay agad nga siyang inutusan ni Sean na ilak ang pinto at maupo. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Hindi magawang tumingin ni Therese kay Sean habang nagsasalita ito. Natatakot siyang salubungin ng mga tingin nito sa pag-aakalang galit ito sa kanya. Kanina ko lang naman nalaman. Nakayuko at tila ba nahihiyang saan ni Therese. Kahit na, dapat sinabihan mo pa rin ako para hindi na kita pinagtrabaho pa. Paano kung may nangyaring masama sa'yo dahil dyan sa kakatrabaho mo? Hindi na lamang sumagot pa si Therese at nakayuko na lamang. Natahimik sila ng ilang minuto at pagkatapos ay muling nagsalita si Sean upang humingi ng pasensya. Dahil pinagalitan niya ito, ngumiti na lamang sa kanya si Therese. Naiintindihan naman itong kaya lamang siya ganun dahil nag-aalala siya para sa pagbubuntis nito. Nag-usap pa sila roon ng ilang minuto
Pakiusap ni Sean ay wag na nga muna siyang magtrabaho dahil natatakot siyang mayroong mangyaring masama kay Therese. Ang sad naman ni Therese, kaya pa naman niyang magtrabaho at magtatrabaho na lang muna siya. Dagdag pa nito ay sasabihin naman sa kanya ni Therese kung hindi niya na kayang magtrabaho pa. Kahit ayaw ay wala namang nagawa si Sean, kundi ang pumayag na lamang sa gusto ng babae. Dahil kung hindi, siya naman itong matatakot na baka hindi ipakita sa kanya ni Therese ang kanilang mga magiging anak. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang hindi masyadong pumapasok si Therese sa kanyang trabaho dahil 3 buwan na ang kanyang ipinagbubuntis. 3 buwan na ang kanyang tiyan at medyo halata na nga ang kanyang pagbubuntis. Tila ba na-excite na si Therese sa kanilang magiging anak ni Sean. Habang nasa garden si Therese at tahimik nitong pinagmamastan ang mga gulay at bulaklak, biglang dumating ang tiyahin ni Sean. Hindi alam ni Therese kung ano nga ba ang gagawin niya ngayong wala si Sean sa kanyang tabi. Ikaw ba ang asawa ni Sean? Tanong ng tiyahin ni Sean na si Miranda. Kinakabahan at hindi alam kung paano nga ba niya sasagutin ang tanong niyang yun. Hindi pa nga siya tuluyang nakakasagot ay muli na namang nagsalita si Minerva. Hindi ba't ikaw ang sekretarya niya? Opo, ako nga po. Nanginig at kinakabahang saad ni Therese. Napahalakak ang tiyahin ni Sean at napatingin kay Therese. Ikaw? Isang tulad mo ang bubuntisin ni Sean? Naku naman iha, gumising ka nga. Sigurado ka bang si Sean talaga ang nakabuntis sa'yo? Para bang 1,000,000 karayom ang tumusok kay Therese dahil sa narinig niyang yun. Alam niyang isa lamang siyang sekretarya sa tingin ng ibang tao, pero yun ba ang basehan sa ganitong bagay? Marami pa siyang narinig na masasakit na salita na galing sa tiyahin ni Sean. Pinigilan niyang huwag maiyak dahil sigurado siyang pagtatawanan lamang siya nito. Itinulak pa nga siya nito at mabuti na lamang ay nakakapit siya dahil kung hindi, paniguradong babagsak siya sa lupa. Nang makalis ang tiyahin ni Sean, ay agad namang nilapitan ng mga katulong si Therese upang siguraduhin kung ayos lamang siya. Minabuting wag na lamang iparating yun ni Therese kay Sean dahil baka yun pa ang maging ugat ng hidwaan sa pagitan nilang dalawa. Habang kumakain silang dalawa, ay nasabi ni Therese na gusto niyang pumasok sa kanyang trabaho dahil namimiss na raw niya ang kanyang mga katrabaho. Pumayag naman si Sean at sinabing ipagdadrive siya nito, ngunit tumanggi si Therese. Dahil baka kung ano pa nga ang isipin ng kanyang mga katrabaho. Hanggang ngayon kasi, wala ni isa sa kanilang nakakaalam ng tunay na relasyon ng dalawa. Sa naman ni Sean ay wala namang masama roon dahil maayos naman ang relasyon nilang dalawa. Ngunit nagpumilit pa rin si Therese, kaya sa huli ay nagpahatid na lamang si Therese sa driver ni Sean. Nang nakarating siya doon, ay agad siyang nilapitan ng kanyang mga katrabaho. Natutuwa silang makita si Therese dahil napakaganda nitong tignan. Naka-fitted dress kasi ito at kita ang medyo maliit na umbok ng kanyang tiyan. Wow, napaka-blooming naman ng buntis. Sad pa ng isa nitong katrabaho at napangiti naman siya. Masaya siyang nakipagtsikahan sa kanyang mga katrabaho at maya-maya pa ay meron silang hindi inaasahan na bisita. Napatigil sila nang makita ni Maris. Kung kaya naman, agad silang napansin ni Maris. Napataas ang kilay ni Maris at lumapit ito kay Therese. Tinanong nito kung nasaan si Sean ngunit hindi sumagot si Therese. Muli nitong pinaikot ang kanyang mga mata at naglakad papunta sa office ni Sean. Ngunit bago yun, ay binangga niya si Therese dahilan para napaatras nga ito at tumama ang kanyang balakang sa mesa. Agad na napaupo si Therese sa sakit kung kaya naman nataranta ang kanyang mga kasama. Hindi nito may paliwanag ang sakit na kanyang nadarama. Lalo itong halos hindi makahinga nang mayroong umagos na dugo sa kanyang hita.
Lalo nang nataranta ang kanyang mga katrabaho dahilan para umingay doon. Agad namang lumabas si Sean sa kanyang opisina at halos liparin nito ang pagitan nilang dalawa ni Therese. Agad niya itong binuhat at mabilis na bumaba upang dalhin sa ospital. Nang makarating sila sa ospital, ay agad siyang itinakbo sa ER. At habang papunta sila doon, ay hindi mapigilang mapaiyak ni Therese habang hawak ang kanyang tiyan. "Sean, yung baby ko!" Naluha-luha na nga na saad ni Therese habang itinatakbo siya sa ER. "Shh, everything will be alright, okay?" Hindi matigil si Sean sa kakadasal habang hinihintay na lumabas ang doktor. Hindi siya mapakali at hindi niya alam kung ilang beses na siyang nagdasal sa harapan ng chapel. Hindi niya kakayaning mawala si Therese at maging ang kanyang magiging anak. Sa ilang buwan nilang pagsasama ni Therese, alam niyang mahal niya si Therese at kaya niyang gawin at ibigay ang lahat. Huwag lamang siyang mawala. Maya-maya pa, lumabas na ang doktor at dali-dali namang lumapit si Sean. Ngunit tila ba nanlambot ang mga paa ni Sean at tuluyan na ngang nanghina nang narinig ang balita sa doktor. "Your wife is alive. But unfortunately, your triplets didn't make it." Sad ng doktor. Tuluyan na ngang napaupo si Sean at umiyak. Hindi lamang pala isa o dalawa kundi 3 ang dinadala ni Therese. Hindi niya alam kung paano siya lalapit ngayon kay Therese. Dahil kung masakit ito, para sa kanya ay alam niyang mas masakit yun para sa babae. Kailangan siya ngayon ni Therese at alam niyang siya na lang ang kanyang makakapitan, ngunit hindi niya alam kung paano dahil nangihina din siya sa balitang yon. Nang makabawi nga si Sean sa kanyang panghina, agad namang sinabi ng nurse na nailipat na nga nila si Therese ng kwarto, kung kaya naman agad niyang pinuntahan doon si Therese. Pagdating niya roon ay tulog si Therese. Umupo siya sa tabi ni Therese at hinawakan ng kamay nito. Paulit-ulit nga niyang hinahalikan habang umiiyak at humihingi ng tawad dahil wala siyang nang mangyari ang ginawa ni Maris. Kung naroon lamang siya, ay sana napigilan niya pang lumapit si Maris sa kanya. Ngunit nangako si Sean na hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ni Maris ang para sa kanya. Sisiguraduhin niyang magdudusa sa kulungan si Maris. Sa kabilang banda, rinig na rinig naman ni Therese ang mga sinasabi ni Sean. Ngunit ayaw niyang ipakita. Nagising siya dahil ayaw niya munang kausap ang sino man sa kanila. Para bang ayaw niya nang bumangon roon at makihalubilo sa ibang tao. Dahil sa ginawang yun ni Maris, ay tila ba biglang ayaw na ni Therese na manatili pa sa mundo ni Sean. Pakiramdam niya ay masasama ang lahat ng tao na meron sa mundo ni Sean. Kung kaya naman ay gusto niya ngang umalis roon. Kaya naman ang minsang umalis si Sean dahil inasikaso nito ang pagsampa ng kaso laban kay Maris, ay kinuha naman ni Therese ang pagkakataong yon para umalis. Nang bumalik si Sean, wala na nga ang babaeng pinakamamahal niya. Wala nang babae na siyang dahilan kung bakit siya mas lalong nagsisikap ngayon. Ang babaeng nagdadala pa sana ng kanyang magiging anak. Simula nga ng araw na yun, ay para bang palagi na siyang wala sa sarili. Lagi siyang nagiinom at madalas nasa loob lang ito ng kanyang bahay. Naging ganun ang buhay ni Sean sa loob ng 1 taon. Punong-puno ng kalungkutan ang buhay nito at tila ba bawat galaw nito ay nauubos ang lakas niya. Mabilis nga na lumipas ang mga taon at 5 taon na nga simula nang mangyari ang insidenteng yun. Ngunit sa 5 taon na yun, hanggang ngayon nasa puso at isipan pa rin ni Sean si Therese. Napapaisip pa rin siya kung ano na kaya ang buhay nilang dalawa ngayon. Kung hindi nangyari ang insidenteng yun, siguro ay masaya sila ngayon
habang kasamang kanilang tatlong anak. Habang naglalakad sa beach, ay biglang may naramdamang tumama si Sean sa kanyang likuran. Napatingin siya sa kanyang likuran at doon ay nakita niya ang tatlong batang babae na naglalaro at nagbabatuhan ng bola. Ngunit ang mas ikinagulat ni Sean ay ang makita ang mga batang yun na magkakamuka. Kulot na kulot ang mahaba at napakaitim nilang buhok. Maputi ang kanilang mga balat at ang kanilang mga pilikmata ay talaga namang mahaba. Pasensya na po kayo at napasobra ang pagbato ko ng bola. Tinamaan po tuloy kayo, pasensya na po ulit. Saad ang isa pa sa mga bata. Napangiti naman si Sean at umupo upang kausapin sila. Ayos lang yun. Mag-ingat na lang kayo sa tuwing maglalaro kayo ha. Huwag na huwag kayong pupunta sa tubig kung wala kayong kasama. Nakangiting sad naman ni Sean sa mga bata. Hinawakan niya sa ulong mga bata at pagkatapos ay umalis na nga ang tatlo. Hindi mapigilang mapangiti ni Sean dahil ganun na ganun din ang buhok at pilikmata ni Therese. Nanlaki naman ang mga mata ni Sean. Ngunit agad din naman siyang napailing. Imposible ang mga iniisip niya dahil 5 years ago nawala ang mga batang kahit kailan. Hindi niya man lang narinig na umiyak o makarga. Siya na naman ang iniisip mo, no? Bakit hindi mo siya subukang hanapin? Saad ng kaibigan ni Sean na si Tom. Sinubukan ko naman siyang hanapin pero magaling talaga siyang magtago eh. Napailing na lamang si Tom at inaya si Sean na uminom ng beer. Agad naman silang nagtungo ngunit hindi naman beer ang kanilang nakita, kundi ang halo-halo na nakalagay sa may buko. Tila ba natakam silang dalawa roon? Kung kaya naman ay napaupo na lamang sila at umorder. Sa init ba naman ang panahon ay kahit sino maghahanap ng malamig na pagkain. Maya-maya pa ay napatayo si Sean. Dahil sa gulat, hindi niya alam kung totoo nga bang nakita niya o hindi. Kinusot niya pa ang kanyang mga mata dahil baka nga namamalikmata lamang siya. Para nga makasigurado ay nilapitan niya na ngayon upang tignan. Ngunit nang makalapit nga siya, sa babae na dismaya lamang siya dahil hindi ngayon si Therese. Anong meron doon? Kagad na tanong ni Tom nang makabalik si Sean sa kanilang kinauupuan. Umiling naman si Sean at hindi na lamang nagsalita pa. Kinagabihan, hindi nga makatulog si Sean at tila ba meron ngang bumabagabag sa kanya. Tila ba nararamdaman niyang nasa tabi-tabi lamang si Therese. Napakalakas ng pakiramdam niya. Napalapit lamang sila sa isa't isa. At dahil nga hindi ito makatulog, ay lumabas muna ito at naglakad-lakad sa may dalampasigan. Sa paglalakad niya roon, napaisip siya kung kumusta na kaya ang babaeng hanggang ngayon ay minamahal niya pa rin. Siguro nga ay napakasakit talaga sa parte ni Therese ang pagkawala ng kanilang mga anak. Kung kaya naman umalis na lamang ito nang walang paalam at walang palatandaan kung nasaan nga ba siya. Napakadami ng plano ni Sean para sa kanilang dalawa ni Therese. Ngunit talaga namang mapaglaro ang tadhana. Kung kailan handa na nga siyang maging masaya at bumuo ng pamilya, ay doon naman hindi umayon ang tadhana. Napapatanong si Sean kung ano pa ba ang kulang o kung ano pa ba ang dapat niyang gawin. Kung meron nga ba siyang kasalanan na dapat pagbayaran. Kung ganun man ay napaka-unfair naman ng tadhana dahil bakit kailangan anak pa nila ni Therese ang kapalit. Napaupo si Sean sa isang kahoy at napatulala. Napabuntong hininga si Sean at napatingin sa mga alon sa dagat. Ang mga malalakas na alon na yun ay araw-araw na tinitiis ng mga mangingisda. Makuhuli lang ng ipangbebenta. Katulad ni Sean, isa rin siyang mamamangka sa gitna ng isang karagatang merong hindi mapigilang alon. Malaki at marahas na alon na patuloy na tumatama sa kanyang bangka. Ngunit kahit ganoon,
kailangan niya pa ring makaalis sa lugar na yun. Dahil sa lugar na yun ay nag-iisa lamang siya. Katulad ng sitwasyon, ngayon ay kailangan niyang makaalis doon dahil tila ba nalulunod siya. At hanggang ngayon ay hindi niya alam kung kailan nga ba siya makakarating sa Pampang. Tumayo si Sean at takmang aalis na sana, ngunit sa hindi kalayuan ay meron siyang namataan na babae. Hindi niya namalayan ang sarili na naglalakad papalapit sa kanya. Ngunit napatigil siya nang makatapat niya sa may puno. Hinintay niya na makalagpas ang babaeng yun doon. Tila ba hindi siya makapaniwala na nakikita ngayon ng dalawang mata niya ang babaeng kay tagal na nga niyang hinahanap. Kailangan ko na ring umuwi eh. Siguradong naghihintay na ngayon ang mga anak ko sa bahay. Saad ni Therese. Rinig na rinig ni siya ng familiar na boses na yun. Ang boses ni Therese, ang boses ng babaeng 5 taon na nga niyang hinahanap. Naestatwa si Sean sa kanyang narinig mula kay Therese. Napatitig lamang siya sa likuran ni Therese habang naglalakad sila ng kasama nito. Gusto niya itong sundan, ngunit tila ba nanlambot ang kanyang mga paa at hindi niya yun maigalaw. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso at kahit lapitan niya pa ngayon si Therese, ay hindi lang din naman siya makakapagsalita sa sobrang gulat. Sa kabilang banda, nang makauwi nga si Therese, sa kanyang tinutuluyan ay nadatna niyang tulog na nga ang kanyang triplets. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang tiyahe na nag-aalaga sa kanyang 3. Nilapitan niya ang mga to at isa-isang hinalikan sila sa kanilang noo. Maya-maya pa biglang dumating ang kanyang tiyahin. Hindi ka na nila nahintay, kaya naman nakatulog na sila. Saad ang tiyahe ni Therese na si Minerva. Napatingin si Therese sa kanyang mga anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Naawa siya sa sitwasyon ngayon ng kanyang mga anak. Hindi man lang nila naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Kung pinili sana ni Therese ang manatili noon, ay sana nasa mas maayos ngayon na kalagayan ang kanyang mga anak. Medyo ginabi na po talaga ako ngayon eh, dahil napakaraming customer. Sayang naman kung hindi po ako mag-overtime ngayon dahil pera din yun. Sugot naman ni Therese sa kanyang tiyahin. Bakit kasi hindi mo hanapin ang ama ng mga batang yan? E di sana hindi ka ngayon nahihirapan, kakakayod, para may pambili ka ng mga kailangan nila. Saad pa ng tiyahin ni Therese. Hindi na lamang sumagot si Therese sa sinabi ng kanyang tiyahin. Kung pwede lang ay hindi naman sana siya alis, ngunit kailangan gawin ngayon ito ni Therese dahil alam niyang hindi magiging ligtas ang kanyang mga anak sa mundong kinaroroonan ni Sean. Ayaw niyang mailagay pa sila sa kapahamakan at ayaw din naman niyang mahirapan pa nga sila. Katulad ng nangyari 5 taon nang nakakalipas. Maliban sa ginawa ni Maris, marami pang naranasan at narinig si Therese mula sa mga kamag-anak ni Sean na kahit kailan hindi niya sinabi kay Sean. Kinabukasan, muli na namang pumasok si Therese sa kanyang trabaho. Maaga siyang nagising at ganun din ang kanyang mga anak dahil isasama na naman niya ang mga bata sa trabaho. Mabuti na lamang at hindi makukulit ang kanyang mga anak. Kaya kahit papaano, nakaka-focus pa rin siya sa kanyang trabaho. Ang gaganda talaga ng mga anak mo, Therese. Sa unang tingin ay para silang mga Amerikana sa ganda. Saad ng katrabaho ni Therese na si Belle na siya ring katrabaho niya. Napatawa na lamang si Therese sa sinabi ng kanyang kaibigan. Agad naman siyang binati ng mga bata nang makita nila ang kanilang tita Belle. Tuwang-tuwa naman ang kaibigan ni Therese na hinahalik-halikan ang magkakapatid. Napapangiti na lamang si Therese habang pinagmamasdan sila. Kahit papaano ay meron pa ring nagmamahal sa kanyang mga anak kahit pa hindi nila ito kadugo. Habang pinagmamasdan ni Therese ang kanyang mga anak, napansin itong merong bagong pasok na customer. Napakunot naman ang kanyang noo dahil napakaaga nga naman ng kanilang customer. Hindi naman sa
Siya ay nagrereklamo ngunit kadalasan wala pa silang customer sa mga oras na to. Pupunta na sana siya upang kunin ang order ng lalaki nang bigla itong tumayo dahil tila ba merong tumawag sa kanya. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin napigilang mapatitig sa kanya ni Therese. Isinawalang bahala na nga lamang yun ni Therese at bumalik na sa trabaho dahil maya-maya pa ay dadami na rin ang kanilang customer. Buong araw ay talagang naging abala si Therese. Mabuti na lamang talaga at mabait ang kanyang mga anak, kung kaya naman ay wala siyang naging problema sa mga to. At nang matapos nga siya sa trabaho, kasalukuyang naglilinis, lumapit sa kanya si Belle. Mayroon daw kasiyahang magaganap dyan mamayang gabi. Saad ni Belle at itinuro nito ang malawak na espasyo sa tabi ng kanilang pinagtatrabahuan. Dagdag pa ni Belle, ay naghahanap pa raw sila ng kasama na pwede nilang maging katulong sa pagsaserve ng mga bisita. Hindi naman nagdalawang isip si Therese na tanggapin ang inalok sa kanya ni Belle. Dahil trabaho din yun, kakausapin na lamang niya ang kanyang tiyahin na siya munang bahala sa kanyang mga anak. Nang makauwi nga siya, ay agad niya namang sinabi iyon sa kanyang tiyahin at pumayag naman ang kanyang tiyahin na alagaan muna ang mga bata. Nagbili naman ito kay Therese na mag-ingat doon at kung maaari ay magpahinga din. Dahil kung pababayaan ito ang sarili, ang mga anak niya ang kawawa. Hindi naman mapigilang maiyak ni Therese doon dahil matagal na panahon ang nakalipas ng huling marinig niya ang salitang magpahinga naman siya. Niyakap niya ang kanyang tiyahin at ang mga anak bago ito tuluyang umalis. Nagsimula na nga maging abala si Therese sa kanyang trabaho at halos wala nga itong oras para magpahinga. Napakaraming dumalo sa kasiyahan at kahit ilan pa sila ay para bang hindi na nila kayang pagsilbihan pa ang lahat. Tsaka lamang sila nakapagpahinga nang unti-unti na ngang nagsisialisan ng mga tao. At nang tuluyan na ngang nagsialisan ang lahat ay naglinis na nga sila bago umuwi. 3:00 na ng madaling araw nang sila ay matapos dahil sa dami ng kalat. Sa mga oras na yun ay tila ba hindi maramdaman ni Therese ang sarili sa sobrang puyat at pagod nito. Kaya naman nang matapos sila ay nagpaalam na ito kay Belle na uuwi na at gusto niya nga magpahinga. Ngunit hindi pa nga siya nakakalayo ay napatigil na siya at naestatwa sa kanyang kinaroroonan. Para bang mas lalong tumitigil ang kanyang paghinga nang magsimulang maglakad papalapit sa kanyang lalaking ilang taon na nga niyang hindi nakikita. Ngunit bago pa man makalapit sa kanya si Sean, hindi na nga kinaya ni Therese ang pagod niya at tuluyan na nga itong bumagsak sa lupa. Ang layo na nila sa isa't isa at tila ilang segundo lamang tinakbo ni Sean ang espasyo sa pagitan nilang dalawa at mabilis na binuhat si Therese. Maging si Belle hindi rin ito namalaya na kumaripas siya ng takbo papunta sa kanyang kaibigan. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na tinakbo si Therese sa pinakamalapit na ospital. Tahimik at matagal na naghintay si Sean sa labas. Hanggang sa magliwanag, naroroon pa rin siya na tila ba hindi niya kayang iwan doon si Therese. Ngayon, na naroon naman ang kaibigan nitong si Belle. Maya-maya pa ay biglang lumabas si Belle. Nagulat itong makita na naroon pa rin si Sean. Kaya naman lumapit siya rito at ngumiti. "Kamusta na siya?" tanong ni Sean. Saad naman ni Belle ay maayos na ang kalagayan nito. Ang kailangan lamang ay magpahinga. Dagdag pa nito, resulta daw yun ng sobrang puyat at pagod ni Therese kaya naman tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan. Magsasalita pa nga sana si Belle nang biglang dumating ang tiyahin ni Therese kasama ang 3 anak ni Therese. Napakunot noon na nga lamang si Sean. Nang makita ang 3 bata na nooy nakita niya sa dalampasigan, napatayo siya sa kanyang kinauupuan at napatitig. Sa mga bata, biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso at tila ba sasabog siya anumang oras. Umalis muna ito at nagtungo sa mismong chapel ng ospital. Doon ay naupo ito at taimtim na nagdarasal habang pinapakalma ang sarili.
Ayaw niyang mag-isip ng kung ano-ano ngunit malakas ang pakiramdam niya na totoo nga ang kanyang hinala. Nang kumalma ito ay muli siyang bumalik sa room ni Therese. Nang makarating siya ay sakto namang palabas si Belle doon. Balita nito ay gising na raw si Therese at pwede niya raw itong makita. Iginaya naman siya ni Belle papasok ng kwarto. Hindi makapagsalita si Therese at napatingin lamang siya sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Maging ang kanyang tiyahin ay napapatanong na rin kung kilala ba niya ang lalaking yun. Tumango naman si Therese. Nakaramdam naman ang tiyahin ni Therese kung kaya naman lumabas muna ito kasama si Belle at ang mga bata at sandali silang tatahimik na dalawa. Kapwa nakatingin lamang sa isa't isa hanggang sa binasag na nga ni Sean ang katahimikan. Kamusta ang pakiramdam mo? Saad ni Sean at hindi naman kaagad nakapagsalita si Therese. Ako? Ayos lang ako. Kailangan ko lang sigurong magpahinga. Tila ba hindi makapag-isip ng maayos si Therese dahil sa sobrang kinakabahan nito, lalo na't nakita na nga ni Sean ang kanyang mga anak. Isang araw lang ang nakalipas ay tuluyan na ngang nakalabas si Therese sa ospital. Nasa tabi naman nito si Sean sa lahat ng oras. Isang beses lamang umuwi si Sean upang linisin ang sarili. Nang makarating sila sa kanilang tinutuluyan, ay inayos na rin ni Therese ang kanilang mga gamit ngunit pinaupo na lamang siya at nagayos nga ng mga yon. Hanggang ngayon hindi pa rin nila napag-uusapan ang tungkol sa kanilang dalawa. At kahit nga alam ni Sean ang tungkol sa mga bata, gusto rin niyang marinig mula sa bibig ni Therese ang mga yon. Ngunit sa pagkakataong to, ayaw munang unahin ni Sean ang bagay na yon dahil ayaw niyang makadagdag na naman yun sa iisipin ni Therese. Ngunit tila ba hindi rin mapagilan ni Sean ang kanyang sarili. At nang minsang magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, ay naungkat niya ang bagay na yon. Kinakabahan at tila ba gusto lamang lumubog ni Therese sa mga oras na yon. Sobrang tagal mo nawala at ngayon na nakita na ulit kita. Pagkatapos ng ilang taon ay may anak ka na. Napangiti naman si Therese ngunit sa kaloob-looban nito ay gusto niya nang umalis at iwan na lamang doon si Sean. Ngunit hindi naman niya pwedeng gawin yun. Bakit ka umalis, Therese? Ang tagal kitang hinanap. Napatitig si Therese sa malalakas na alon ng karagatan at napabuntong hininga. Ayoko sa mundo mo, Sean. Hindi ligtas ang isang kagaya ko sa mundo mo. Saad na nga lamang nito. Masyado kang mataas. Sobrang taas ng tingin ng ibang tao sa'yo na sa tuwing kasama mo ko nanliliit ako sa sarili ko. Hindi malaman ni Sean kung ano ang nararamdaman niya. Nasasaktan na malaman na ganoon na pala ang nararamdaman ng babaeng pinakamamahal niya. Ang pinakamasakit ay nararamdaman nitong hindi siya ligtas sa mundo ni Sean. I'm sorry if I couldn't be able to protect you from them. Sabihin mo sa akin ang lahat, I'll make it up to you. Malungkot na napatingin sa kanya si Therese. Kung gusto niyo lang ay sasabihin niya ngunit ayaw niya nang balikan pa ang bagay na yon. Matagal na nangyari ang mga bagay na yon at sa tagal ng panahon ay natutunan na rin ni Therese ang magpatawad. Ngunit hanggang ngayon ay may isang bagay pa rin sa puso ni Therese na gusto nga niyang sabihin kay Sean. Ngunit hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas ng loob upang sabihin yon. Alam niyang may ideya na nga si Sean tungkol sa mga bata ngunit hindi niya alam kung paano niya ba sisimulan na sabihin ang tungkol sa bagay na yon. Alam mong gustong-gusto kong magalit sa'yo. Nung araw na nakita ko ang 3 batang yon sa dalampasigan, para bang may nabuhayan ulit ako ng loob. Hindi makatingin si Sean kay Therese at patuloy lamang itong nakatingin sa mga alon. Gusto kong magalit sa'yo dahil tinago mo sa akin ang mga anak ko. Ang buong akala ko wala na sila. Di ko pa rin magawa ngayong alam kong itinago mo sila para sa kaligtasan nila. I'm sorry, pero hindi ko hahayaan na maranasan nila ang buhay na dinanas ko mula sa mga taong nakapaligid sa'yo. Gusto ko silang makilala. Gusto kong kilalanin nila ako bilang ama nila, Therese. Saad ni Sean.
Napatango si Therese. Huwag kang magalala. Sisiguraduhin kong makikilala ka nila. Nang gabi nga ay umuwi na nga rin sila. At sakto naman nang makauwi sila ay halos kararating lang din ng magkakapatid galing makipaglaro sa iba na kaibigan, kaya naman nang makapagpahinga na nga sila ay agad na rin silang nilinisan ni Therese bago sila kumain. Nang matapos silang kumain ay nanood muna sila saglit ng TV habang si Therese naman ay pinatulog na ang kanyang mga anak. Habang nanonood si Sean, kasama ang tiyahin ni Therese, ay kinausap siya nito. Ano na ngayon ang plano mo para sa kanila? Biglang tanong nga sa kanya ng tiyahin ni Therese. Napatingin si Sean sa tiyahin ni Therese at hindi niya inaasahan ang ganon, kaya agad nga magiging tanong sa kanya. Ngunit kahit ganon pa man, meron ng nakalaang plano si Sean para sa kanyang mag-iina. Papakasalan ko po siya. Siguro mga ilang araw o buwan ay kukunin ko na rin po sila ng ganon, ay makapagsimula na rin po kami kahit papaano. Ayoko na pong magsayang pa ng oras. Gusto ko na mas makilala pa ang mga bata. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko po sila pababayaan. Sana nga ay huwag mo silang pababayaan, lalo-lalo na si Therese. Kitang-kita ko kung paano siya kumayod. May taguyod lamang ang mga anak niyo. Alagaan mo siya ng mabuti. Saad pa ng tiyahin ni Therese at napatango na lamang si Sean. Mabilis nga na lumipas ang araw at tuluyan na ngang isinama ni Sean ang kanyang pamilya sa kanyang pamamahay. Hindi niya may paliwanag ang kanyang nadarama. Kasama na niya sila. Pakiramdam niya ay hindi na nga siya ulit mag-iisa pa. Tuwang-tuwa rin ang mga bata na makilala ang kanilang ama. Ipinapangako ni Sean na hinding-hindi na nga niya ulit hahayaang mag-isa si Therese sa pagtaguyod sa mga bata. Naging maganda naman ang kanilang pagsasama. Walang araw na hindi nga sila magkasama lumabas. Kahit pa palaging abala si Sean sa kanyang kumpanya, ay naglalaan pa rin siya ng oras para sa kanyang asawa at mga anak. Pag alam niyang uwian na ng kanyang mga anak galing eskwelahan, agad na nitong tatapusin ang kanyang trabaho at susunduin na ang mga ito kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ay magtutungo sila sa park kasama ang mga bata. Naging ganun ang buhay nila sa mga nakalipas na buwan hanggang sa nabalitaan ng mga kamag-anak ni Sean ang tungkol rito at nang minsay umuwi sila galing sa eskwelahan. Ay nadatna nila ang mga kamag-anak ni Sean na naghihintay na nga sa kanila. Matalim ang tingin na natanggap ni Therese mula sa kanila. Alam niya na sa simula pa lang ay ayaw na nga sa kanya ng mga kamag-anak ni Sean, ngunit hindi niya inaasahang ipapakita na nila ang kanilang tunay na ugali sa harapan ni Sean. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Sean. Nang mailapag nito ang mga gamit ng kanyang mga anak, kinutusan na nga lamang muna niya ang mga ito na magpalit muna ng damit at sinamahan naman sila ni Therese. Hinintay nga muna nila na makaalis si Therese at ang mga bata bago muling magsalita. Si Miranda ang tiyahin ni Sean. Andito lamang naman kami para bumisita. Sagot naman ni Miranda. Napailing si Sean sa sinabi ng kanyang tiyahin. Drop it off, tita. Alam kong hindi yan ang pakay niyo. Anong nangyari sa'yo, Sean? Bakit mo dinala sa pamamahay mong babaeng yan? At may 3 anak pa. Huwag mong sabihin sa amin na magpapakama ka rin sa 3 batang yun samantalang hindi mo naman sila kaano-ano. Watch your mouth, tita. Hindi lang basta-basta babae si Therese. At isa pa, mga anak ko ang batang sinasabi niyo. Tila ba sa pagkakataong ito ay galit na talaga si Sean. Malaking respeto nito sa kanyang tiyahin ngunit ibang usapan na kapag pinapakialaman na nga rin ang tungkol sa pamilya niya. Anak? Papaanong anak mo sila? Ang alam ko ay patay na ang mga anak na kinikilala mo ilang taon nang nakakalipas. Saad ni Miranda at sinabayan pa niya ng tawa na sarcastic talaga. Kumuyom naman ang kamuo ni Sean. Sa narinig niyang iyon, tila ba mas lalong uminit ang ulo nito. Hindi na lamang basta pangingialam ang ginagawa nila kundi binabastos na rin siya sa kanyang sariling pamamahay. Anong nakakatawa sa sitwasyong ganun? Ang mawala ng anak.
Mabuti na lamang at bago pa makapagbato ng hindi maganda, nalunok na nga ni Sean ang mga salita nang dumating si Therese. Hindi nito kasamang mga bata, siguro ay nasa taas na sila, kasama ang kanilang yaya. Kung wala na po kayong sasabihin, makakaalis na kayo. Simula sa araw na to ay ayoko nang makita pa ang pagmumukha nyo. Napatayo naman ang anak ni Miranda na si Felix. Napakayabang mo naman, Sean. Akala mo kung sino ka mayaman. Baka nakakalimutan mo si mama ang nagpakain sa'yo nang mamatay ang mga magulang mo. Galit na sa adaman ni Felix at dinuro pa nga nito si Sean. At anong ginamit nyo? Ang iniwang pera ng mga magulang ko? Hindi pa ba sapat ang ginawa nyong yun? Nagpakasasa kayo sa yaman na hindi naman dapat para sa inyo. At ngayong maayos ng negosyo kayo, nandito na naman kayo. Hindi na nga napigilan pa ni Sean ang kanyang sarili. Hinawakan naman ni Therese ang kamay ng kanyang asawa at pilit na pinapakalma ito. Pagkatapos sinabi ni Sean ang mga salitang yon ay tumayo na nga si Miranda, kasama ang mga anak nito at lumabas. Sigaw pa nila ay huwag na huwag nga silang hihingi o tatawag sa kanila para sa tulong. Dagdag pa nila ay gagapang si Sean pabalik sa kanila. Hinayaan mo na lang sana sila. Baka mamaya ibaling pa nila sa mga anak natin ang galit nila, sabi Therese. Tumalikod si Sean sa kanya at tumingin sa labas. Hindi ko sila hayaang makalapit sa inyo. At kung gagawin man nila ang iniisip mo ay hindi ko sila bibigyan ng katiting na awa. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang gagawin nila. Niyakap ni Therese si Sean mula sa kanyang likuran. Huwag mo na lang isipin. Kalimutan mo na lang sila. Hinarap ni Sean si Therese at hinalikan ang kanyang noo. Niyakap niya ito ng mahigpit at nakinig na lamang sa kanya dahil totoo naman ang mga sinabi ni Therese. At isa pa, nagsasayang lamang siya ng oras sa mga kamag-anak niyang yun. Ang buong akala ni Sean ay yun nga ang huling pagkikita nila ng kamag-anak niyang yun. Hindi niya akalaing mas malala pa pala ang susunod nilang gagawin. Habang sakay ng kotse ang mga anak ni Sean, bigla na lamang may bumangga sa likuran nila. Dahilan para dumiretso sila sa poste ng kuryente. Hindi na inisip pa ni Therese ang kalagayan niya at agad nga na inasikaso ang mga batang kasama nila. Wala nang malay ang isa sa kanila, samantalang ang dalawa ay umiiyak na rin sa sobrang takot. Mabuti na lamang talaga at maraming tao sa lugar at kaagad din naman silang nadala sa ospital. Agad naman silang inasikaso nung makarating sila sa ospital at maya-maya pa, dumating na rin si Sean. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito at halos liparin nito ang pagitan nila ni Therese nang mamataan niya itong nasa hallway habang umiiyak. Kasama nito ang dalawa nilang anak, habang ang isa ay nasa looban ng emergency room. Therese! Nag-aalalang sigaw ni Sean. Agad nitong niyakap si Therese at ang kanyang mga anak na umiiyak pa rin. Hindi mapaliwanag ni Sean ang takot at pag-aalala na kanyang nadarama. Habang magkayakap sila ay sakto namang lumabas ang doktor. Kaagad nila itong nilapitan at sinalubong naman sila ng doktor nang nakangiti. Dok, kamusta po ang anak ko? Kaagad na tanong ni Therese nang makalapit sila. Maayos na ang kalagayan ng anak niyo. Ipapalipat ko na siya mamaya sa may mas maayos na lugar. Sa mas maayos na silid, saad ng doktor. Hindi mapigilan ni Therese ang mapaiyak habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakahiga roon at walang malay. Wala pa rin siyang ideya hanggang ngayon kung sino ang may gawa nito, ngunit kung sino man ay sisiguraduhin niyang pagbabayaran niya ang ginawa niya. Lingid sa kalaman ni Therese na habang nasa ospital sila, ay inaasikaso na rin ni Sean ang pagsampa ng kaso sa may gawa ng insidenteng yun. Mabuti na lamang talaga at merong CCTV sa lugar na yun. Kung kaya naman ay agad nilang natukoy kung sino ang bumangga sa kanila. Mas lalong nagising ang galit sa puso ni Sean ang malaman niyang si Felix ang may gawa ng insidenteng iyon. Kaya naman ay ginamit niya na lahat ng connection na mayroon at siya
at siniguradong pagbabayaran ni Felix ang ginawa niya. Pagkatapos ng 2 araw ay nagising na rin sa wakas ang anak ni Teres. Saad naman ng doktor ay maari na silang umuwi kahit anong oras dahil maayos naman na ang kalagayan ng anak nila. Nang makauwi sila ay doon na rin sinabi ni Sean kung sino nga ba ang may gawa ng insidenteng iyon. Sinigurado naman ni Sean na wala na dapat siyang ipagalala dahil nakakulong na ngayon si Felix. Sa 1 lingong iyon ay napakaraming nangyari. Sumugod pa nga ang tiyahin ni Sean sa kanilang bahay ngunit wala naman itong nagawa at agad din naman umalis nang tumawag ng pulis si Sean. Dahil sa pangyayaring iyon ay masumigpit na din si Sean. Bawat sulok ng kanilang bahay ay mayroon na rin siyang mga tauhan na nakabantay. Ngunit pagkalipas ng 1 taon ay hindi na rin naman sila ginulo pa ng kaniyang tiyahin. Maayos na rin naman ang kaniyang mag-iina. At ngayong maayos naman na ang lahat ay nagbabalak na rin si Sean na pakasalan si Teres. Punong-puno ng pagmamahal ang puso niya at sa mga pagkakataong ito ay handang-handa na siyang makasama siya ng panghabang buhay. Wala na siyang ibang gusting makasama pa kung hindi si Teres lamang. Matagal niyang pinaghandaan ang pagpro-propose niya sa kay Teres. Balak nitong isabay iyon sa kaarawan ng kanilang mga anak. Ngunit ang nais ni Sean ay huwag isapubliko ang bagay na iyon. Habang nagpapahinga ay niyakap ni Sean mula sa likuran si Teres. Hinalikan niya ito sa kaniyang balikat papunta sa kaniyang leeg. Damang-dama ni Teres ang init na nagmumula sa katawan ni Sean. Para bang gusto niyang madama iyon ng buong gabi sa pamamagitan ng mahigpit na yakap sa kaniya ni Sean. "Kumusta ka? Napagod ka ba kanina?" Napatango naman si Teres at hindi niya may paliwanag ang pagod na nadarama niya ngayon lalo na at napakadami nilang bisita kanina kakatapos lamang ng kaarawan. Ng kanilang mga nakakaya naman ay siguradong pagod na pagod ngayon ang bawat isa sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at marami silang katulong sa pag-aayos ng mga kalat at gamit na ginamit nila sa birthday party ng kanilang anak. Maliban doon ay palakad-lakad din si Teres dahil sa pag-welcome sa mga bisita. Maliban kasi sa schoolmate ng kanilang anak, ay naroon din ang dati niyang katrabaho at mga kaibigan at kasama ni Sean sa negosyo. Kaya naman ay talagang pagod na pagod nga sila mula sa selebrasyong naganap kanina. "Ang dami nating bisita. Kinabahan nga ako baka mamaya ay biglang dumating ang tiyahin mo." Pabirong saad pa nga ni Teres kay Sean. Napatawa naman si Sean sa sinabi nito at ipinangako na hindi sila muling makakalapit sa kanila kung gulo lang din naman ang gagawin nila. Mas lalo namang humigpit ang yakap sa kanya ni Sean at mas lalo namang isiniksik ni Teres ang kanyang sarili. Ramdam naman iyon ni Teres at alam niyang ina-assure lamang siya ni Sean at ayaw na nga siyang pag-isipin pa ni Sean ng kung ano-ano pang mga bagay dahil natatakot siyang maospital dahil sa pagod at stress. "You don't have to worry about them anymore, Teres. I made sure na kahit anino nila, hindi na ulit makakalapit dito." Masaya naman si Teres sa ngayon at alam niyang ligtas sila sa sarili nilang pamamahay. Ngunit mayroong pate sa puso ni Teres na sana ay maayos na ang gulong ito at magkamabutihan na silang lahat ulit. Maya-maya pa ay biglang humarap sa kaniya si Teres at agad naman siyang hinalikan ni Sean sa labi. Napatawa na lamang si Teres dahil sa bilis nito at doon nga ay pinaupo siya ni Sean sa kama. Punong-puno naman ng pagtataka si Teres habang nakatingin ito sa kaniya. Nagtungo naman si Sean sa TV I'm Open iyon. Maya-maya pa ay nagplay ang isang video na kung saan ay ang naroon. Nagulat si Teres nang makita kung ano ang nilalaman noon. Ang video niyang iyon ay noong nagtratrabaho pa lamang siya sa kumpanya ni Sean. Ang iba pa roon ay mga stall photos niya na hindi maganda ang anggulo kung kaya naman
ay napapasama na lamang ang tingin nito kay Sean. Hindi mapigilang mapaiyak ni Therese habang napapatawa. Napakatagal na ng mga videong iyon, para bang ang ibang parte sa kanya ay muling bumalik sa panahon na iyon. Mas lalo ngang napaiyak si Therese nang marinig nito ang boses ni Sean mula sa video, kung saan ay ipinapahayag nito kung gaano niya kamahal at kung gaano kaimportante sa kaniya ang babaeng naroroon ngayon sa TV. Kaya naman napanganga na lamang si Therese nang biglang lumuhod sa harapan niya si Sean at mayroong dinukot na maliit na box sa kaniyang bulsa. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ngayon ni Therese habang pinagmamasdan si Sean. Sa sobrang lakas ng tibok ng kaniyang puso ay parabang hindi na rin siya makapagsalita pa. Ikaw ng babaeng gusto kong makasama habang buhay, Therese. Saad nga ni Sean habang nakangiting nakatitig sa umiiyak na si Therese. Hindi nga niya alam ang kanyang sasabihin. Pero saad na nga lamang ni Therese, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Therese. Therese Manuaga, will you marry me? Sa wakas ay tanong na nga ng lalaki sa kanya. Mas lalong napahagulgol si Therese nang sambitin na ni Sean ang mga salitang yun. Paulit-ulit itong tumango sa kanya. Wala nang pakialam si Therese kung ano man ang itsura niya ngayon. Basta ang alam niya, masaya nga siya ngayon at punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Yes, Sean. Yes, I will marry you. Sa sobrang tuwa ay kaagad na sinuot ni Sean ang singsing at mahigpit na niyakap si Therese. Pagkatapos ay hinalik-halikan nito at doon nga muli na naman nilang inangkin ang isa't isa ng gabing iyon. Lumipas ang ilang mga araw ay inasikaso na nga nila ang kanilang mga kakailanganin para sa kasal. Kasalukuyan ay nagpapasukat si Therese para sa sususuotin nitong gown sa kasal. Hindi nito kasama si Sean dahil may iba naman itong inasikaso. Isa-isa niyang tinitignan ang mga design na ipinakita sa kanya ng designer. Halos magaganda mga design na nakikita niya at hindi siya makapili kung anong gaba ang bagay sa kanya. Maya-maya pa ay wakas nakita na rin nito ang gown na gutso niyang suotin para sa kasal niya. Kaya naman nang tinanong siya ulit ng designer kung may nakita na ba ito, ay tumango si Therese sa tanong ng designer at ipinakita nito sa kanya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay lumabas na din si Therese sa store na iyon. Ngunit paglabas niya ay hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang taong matagal na niyang hindi nakita. Ni isang balita ay wala na siyang narinig pa mula rito pagkatapos ng araw na iyon. Ngunit ngayon ay nasa harapan niya ito ngayon. Napatayo lamang silang dalawa doon at kapwa nakatitiig sa isa't isa. Hindi alam ni Therese kung ano ba ang ibig iparating sa kanya ni Maris sa mga titig niyang iyon. Kamusta na, Therese? Tanong sa kanya ni Maris. Naninibago pa rin si Therese dahil hindi niya inaasahan ang pagkikita nilang dalawa ni Maris. Pagkatapos nilang matagpuan ang isa't isa sa lugar na iyon, ay inaya siya ni Maris upang mag-usap saglit. Nagtungo sila sa isang coffee shop. Ayos lang naman ako. Eto, ikakasal na rin. Ikaw, kumusta ka na? Sagot naman ni Therese. Napangiti sa kaniya si Maris. Ramdam na ramdam ni Therese ang pagbabago mula sa ugali at anyo ni Maris. Napansin ni Therese na mas maayos at mas mahinhin na rin itong magsalita ngayon. Hindi tulad ng dati na punong-puno ito ng pait. Ayos lang din. 2 taon na rin kasal and 2 months pregnant. Nakangiting saad ni Maris at napahawak ito sa kaniyang tiyan. Napatingin si Therese sa kaniyang tiyan. Tila ba nanumbalik sa kaniya ang nangyari ilang taon na ang nakakalipas. Pinilit niyang iwinaksi iyon sa kaniyang isipian dahil ayaw niya nang isipin pa ang mga negatibong bagay na iyon. Bigla silang natahimik dalawa at maya-maya pa ay biglang hinawakan ni Maris
ang kaniyang kamay. Hindi nakagalaw si Teres na napatingin lamang sa kamay nito. Teresa, I'm sorry. Alam ko ilang taon nang nakakalipas. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ko sa nagawa ko. But still I wanted to apologize. Hinging paumanhin ni Maris. Ngumiti si Teres sa kaniya. Magaan ang loob niya na kahit ilang taon na ang nakalilipas at kahit hindi siya sigurado ay humingi pa rin ito ng tawad sa kaniya. Gusto ni Teres na mabuhay siya nang walang sama ng loob na dinadala. Kung kaya naman ay pinatawad niya sila kahit hindi sila humingi ng tawad. Matagal na kitang pinatawad, Maris. Sobrang tagal na ng bagay na yon at kalimutan na natin lahat ng nangyari na hindi maganda mula sa nakaraan. Hindi napigilan ni Maris na yakapin siya at napaiyak pa ito. Masaya rin si Teres na sa pagkatagal ng panahon ay nakapagpalagayan na rin sila ng loob. Bago sila naghiwalay ng landas ay inilabas ni Teres mula sa bag nito ang isang invitation card. Pumunta ka sa kasal ko. Hindi pwedeng wala ka ron. Sad nga ni Teres. At paulit-ulit nga na tumango. Oo, pupunta talaga ako sa kasal niyo. Sad naman ni Maris. Hanggang sa pag-uwi ay hindi pa rin nawala sa isipan niya ang pagkikita ni Maris. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng ilang taon ay makakausap niyang muli ang babaeng iyon. Hindi lang basta nakausap, kung hindi ay maging kaibigan na rin niya. Nang makauwi si Teres, ay ikinuwento nito sa asawa ang nangyari. Tinanong naman siya ulit ni Sean kung sigurado ba siya at tumango naman si Teres. Wala naman nagawa si Sean kung hindi ang pumayag na lang din. Sobrang saya ni Teres ngayon at ganun din si Sean. Hindi sila makapaniwala na sa pagkatagal-tagal ng panahon ay makikita nilang muli ang mga taong nakasakitan nila. Ilang araw matapos, makita ni Teres si Maris ay ibinalita rin ni Sean sa kanya na kausap niya ang kaniyang tiyahin. Saad ni Sean ay humingi din sila ng tawad at inimbitahan niya rin sila sa kanilang kasal. Masaya naman si Teres na malaman na nagkamabutihan na rin si Sean at ng kaniyang tiyahin. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na nga ang araw ng kasal ni Sean at Teres. Hindi makapaniwala si Teres na sa wakas ay ikakasal na rin siya. Naging abaka ang lahat sa araw ng kaniyang kasal. Maging ang kaniyang mga anak ay hindi niya rin makita kung nasaan ba, ngunit siguradong inaayusan na rin sila ngayon. Nang matapos siyang maayusan, ay napatingin siya sa kaniyang kabuuan sa salamin. Gusto niyang umiyak habang tinitignan ng sarili, ngunit hindi niya magawa dahil masisira ang makeup niya. Pagkatapos ang ilang taon na nawala siya sa piling ni Sean, ay naririto na siya ngayon. Ikakasal na sa lalaking pinakamamahal niya. Para sa kanya ay parang panaginip pa rin ang lahat. Kinurot niya pa ang sarili para lang siguraduhing hindi siya nananaginip. Congratulations, Iha! Masaya ako para sa inyong dalawa ni Sean. Napatingin naman siya kay Miranda mula sa salamin. Nakapag-usap na rin silang dalawa at ngayon ay okay na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Maraming salamat po. Ang tanging naisagot ni Teres. Mabilis nga na lumipas ang oras at habang binabagtas ni Teres ang daan patungo sa simbahan, hindi nito mapigilang kabahan at tila ba naiisip nito na mayroong hindi magandang mangyayari. Napahawak na lamang siya sa kaniyang dibdib at taimtim na nagdasal sa Panginoon na sana nga ay walang masamang mangyari sa araw ng kasal nila. Sa kabilang banda, agad na pinagpawisan si Sean nang marinig nitong nakarating na ang bride sa simbahan. Punong-puno ng kaba ang puso nito at tila ba hindi mapakali sa kaniyang kinatatayuan. Tila ba bumagal ang bawat galaw ng mga nakapalibot sa kaniya nang sa wakas ay binuksan na ang pintuan. Naistatwa siya nang sa wakas ay nakita niya na ang kaniyang mapapangasawa. Hindi mapigilang mapaluhan ni Sean habang pinagmamasdan ng kaniyang
mapapangasawa na kasalukuyang naglalakad sa pasilyo. Tila ba nanumbalik sa kaniyang alaala ng mga panahong hindi siya iniwan ni Therese, lalong-lalo na ng mga panahong down na down ito dahil sa pagbagsak ng kaniyang kumpanya. Hindi siya umalis, bagkus ay tinulungan niya pa itong makabangon. Nang mga panahong iyon ay alam na ni Sean sa kaniyang sarili na nahulog na nga siya kay Therese. Ngunit hindi niya alam kung paano ba niya sasabihin ang kaniyang nararamdaman para kay Therese. Hindi siya makapaniwala na parang kailan lang noong natutorpe pa siyang umamin rito. Imbes na umamin ito ay inalok niya ng isang bagay na hindi naman dapat. Ngunit kung hindi niya ginawa iyon, ay paniguradong wala silang dalawa ngayon sa simbahan. Nagsimula na nga ang seremonya. Hindi mapigilang mag-isip ni Sean ano ang gagawin nila pagkatapos nito, kaya naman ay napapangiti na lamang siya. Gusto na rin naman niyang sundan ang kanilang 3 anak. Sa pagkakataong ito, ang gusto na sana niya ay lalaki dahil may 3 babae naman na siyang anak. Nang matapos ang seremonya, ay agad na rin silang nagtungo sa reception. Nang makarating sila doon, ay maraming bisita na rin ang naghihintay. Namataan din ni Therese si Maris na ngayon ay 5 buwang buntis na rin. Hindi mo talaga pinakawalan at talagang pinakasalan mo nga. Saad ni Adonis kay Sean. Napatawa naman ng malakas ang lalaki. Wala eh, hulog na hulog talaga ako. Sa galing ba namang mag-alaga ay talagang hindi ko na pinakawalan pa. Baliw na baliw nga rin talaga tong si Sean eh. 5 taon niyang hinanap. Mas lalo silang humalakhak habang si Sean ay nakabusangot na. Napatingin din ito kay Therese at mas lalo lamang siyang sumimangot nang makitang pati ang asawa ay tumatawa na rin. Marami pa ang nangyaring kaganapan sa araw na iyon. Maging ang mga dating katrabaho ni Therese ay naroroon din sa kaniyang kasal. Hinding-hindi rin naman makakalimutan ni Therese ang kaniyang pamilya na sa mga nakaraang taon ay hindi niya rin naman kinalumutan. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Therese sa mga dumalo dahil kahit papaano ay nakita nito ang pagsuporta nila sa kanilang pagpapakasal na kahit ang taong hindi niya inaasahang muli niyang makikita ay naroroon din. Hindi naman mapihilang humanga ni Sean sa kabaitan na taglay ng kaniyang asawa na kahit napakalaki ng kasalanan nila ay nagawa pa rin niyang mapatawad sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa kanya. Nagpapasalamat kaming dalawa ng asawa ko sa inyong pagdalo. Masaya kami at pumayag kayong maging parte ng kaganapang to. Saad nga ni Sean. Pagkatapos ng kanilang kasalan, ay tinupad nga lahat ni Sean ang lahat ng kanaiyang mga plano. Makaraan lamang nag-1 buwan, ay nagsimula na rin silang maglakbay sa kung saang-saang bansa kasama ang kanilang mga anak. Nais niyang iparanas iyon kay Therese. Makalipas naman ang 1 taon, ay hindi na makapaghintay pa si Sean na sundan ang kanilang triplets. Kaya naman, makalipas ng 1 taon ay muling nabuntis si Therese at sa pagkakataong ito ay kambal na lalaki naman ang kaniyang ipinagbubuntis. Walang mapaglagyan ang kalgayahang nadaram ni Sean nang malaman yon. Sa sobrang tuwa nito ay siya na ang mga bumili ng mga gagamitin nilang damit at mabilis ng ana lumipas nagmanga buwan at ipinanganak na rin ni Therese ang ipiyang bubuntis nitong kambal na siya namang pinangalanan niyang Shiro at Shin. Sa buhay na meron sila ngayon ay wala nang ibang mahihiling pa si Sean. Masaya na siya sa kung ano man ang meron sila ngayon. Ang mahalaga para sa kanya ay naroroon sa tabi niya ang buo nitong pamilya. Para sa kanya ay ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Ang makilala si Therese, ang mahulog sa kanya, ang pakasalan siya, at higit sa lahat ay ang bumuo ng pamilya kasama siya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Therese at Sean. Mira's Channel, Maraming Raquel salamat Epe, po sa lahat ng Gina mawalang Chuton, sawang sumusubaybay
Heart Shoutout po sa mga Sunshine sumusunod. Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbiteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbiteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar,
Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino,